tayo ng Ang dami. Franco. Actually, halos lahat na nang nakalagay doon sa binder ni Coach MTV Oo ay na, pwede ilabas nating na niya. makita. Kumbaga kung may scrapbook to, nakapunit na. Ayun yung galing sa magazine na picture kahit nung Franco. Pero ito nagkaroon na tayo ng initial bans. Mawala si Luigi, Joy, and Granger, Mathilda, and Fanny. Bakit ganun ang reaksyon ng isang Midnight 97? Wow. Kasi usually nakikita natin, si Dominkite talagang pinapaboran niya rito yung hero na Granger. Even nung story na laban sa TLPH, naging crucial yung sino mauna na makakuha doon sa Granger versus Harith na matchup. Kasi yung Granger yung lumalabang even though minsan Harith favored yung players. But now, they themselves banned out the Granger. So I think ang idea dito is ayaw lang nila mabigay yun sa kamay ni Shizu. But for the longest time kasi, kaya siya nakakagulat, si Shizu kasi, ang pinapaboran niya, yung mga Moskov. Siguro naalala niya ng Rora yung Harit. Ayun na. Ayan na. Tinanggal na yung Harit. Kasi naalala ko last time nung nagharap sila, Shizu Harit yung mga nagsasayaw nun di ba? Oo, kaya siguro ang agawin dapat ng Aurora. Tapos, yun na. So, ngayon, open si Suyu. Priority pick pa rin. Kaleya ay open Suyu. pa rin. Suyu. So, pwede na to siguro Moskov Batang or Moskov Johed na pwedeng lumabas mula sa side ng AP Bren. So, pwedeng Feeling ko din Johed no? Oo, feeling ko Johed Pwedeng i-set up to ni Pacbet. Even though nandiyan pa rin naman yung Gatot Kacha na pwede pa rin lumabas. So, there's still a lot of options para sa kanilang side, no? But definitely, pinaka-interesting dito is yung makukuwang hero ni Shizu. Kasi Tinanggal yung dalawa Yun yung style niya yun yung style din ng AP Bren Talaga mabigay yung comfort para kay James Banks tsaka kay Shizu. Gusto ko lang sabihin available din yung Zushin. So baka isa to sa mga minamatahan ngayon Skirt, ni Coach Pacbet. And ang ganda ng Jawhead kung titingnan natin dahil kung pick off ang pag-uusapan pwede. Kaya lang yung Kaleya, nakakaligtaan natin pala. Kaleya Phobius, medyo makunachi. Oo, parang At parang mortar and pestle na nagdudurog yung Oo nga yung Phobius. Kakaiba to kasi usually talaga yung AP Bren kapag open yung Johed Badang, minsan nga, actually na first two na nila yun Oo nga pala. Sa history ng drafting sequence nila, lumabas na yung first two na Badang Johed pick up. But for Aurora, ninakaw yung Moskov ni Shizu. Ngayon, sabi ni MTV, Shizu, may baon ka ba? Oo, parang kanina nakita natin Beatrix, magbe-Beatrix kaya Enhilda naman. Wow. Para dito sa Aurora, merong panggulo, pangtapat din dito if ever against even Kaleya. Kasi medyo pwede namang tumakas after ng Tsunami Slam. Yeah. So, magse-secure na kaya ng jungle hero or hero ni Shizu? Parang yun kasi yung medyo question mo ngayon na limited na lang, lalong-lalo na for gold laners. Yeah, I think open pa naman yung Hayabusa ni James Banks. Something that is very favorable in terms of matchup-wise. Kasi yung Suyu versus Hayabusa, for the longest time, parang kaya ng Hayabusa yung Suyu. Pero Lucas ang pinili nila dito. That's confirmed. Jungle. Oh. Kasi naka-lock in na yung roam na XP Flex. Wala na yung Kaleya roam na Phobius XP na unless makakita tayo ng Phobius mid, I love you. Diba? Grabe yung Circa 2022. Grabe yung tago nila dito sa mid lane. Ang daming open actually kung titingnan mo. No, andun may mga Valentina pa rin na open dahil nga merong Lucas dito sa kabila. No, and yung Zushi na sinasabi natin, yung Eve Farsa na harapan ay pwede nating i-expect dito. At pwede nga naman puruhan din kung gusto nila makipag-ubusan dito kasi second phase, AP Bren ng first pick. Alam mo, ang ganda by the way na naka-Lucas sila dito kasi Aurora din yung gumagamit ng Lucas na jungle na successful. Ang curious ako dito. Tinanggal nila si Johed. Kaya nga, sila mismo, no, yung AP Bren. Gusto ko makakita ng Johed ngayon Kaya nga, Johed ni, Kekitot, sayang nakikita ko ni Ejector na nagwawala. Pero for AP Bren, curious ako kung ano tatanggalin din ng Mage kasi there's still one slot against Yue. And knowing Yue, baka yung daliri niya rito ay naka-hover sa Sicilian. Dahil lately, yan ang kanila nagiging favorite. Spam. Although, viable pa rin naman yung Vexana / Eve kasi yan yung mga control heroes na gusto mo laban sa mga tulad nila Phobius, nila Lucas, kapag wala silang ultimate, very punishable. Pero, parang dito kailangan mo yung pambigla, kailangan mo yung instant burst damage against the Lucas para di siya makapag-transform. So, I think yung Vexana is may crowd control din, no? Oo, high priority. Pero again, if babalik sila sa Sicilian, wala rin naman problema kasi medyo yung mga heroes dito ng AP Bren, kawawa sila sa Sanguine's Claw. Oo nga pala, yung the more na gusto mong lumapit, parang mas pipirat ka, mas makukurot.
Oo Parang nga. kurot kasi yung Sanguine Claws eh. Oo nga. Pero sa ilalim lang nanggagaling. Di ngayon, nainalis na rin itong isang Hylos. The winningest. Ano ba ang pwede dito? Pwede Valentina. Ay, hindi. Pwede nga, ano? Actually, Valentina maganda nga. Oo, ano? Kaso mauuna dito yung AP Brand, Oh. if that's Oo the nga case. pala. First pick kasi sila. Pero no? lamang sila dun if ever. Kasi ang makukuha lang na ulti dito ni Valentina. Although maganda pa rin naman, yung ultimate ng Sicilian, added movement speed. Pero hindi ganun kalaki yung value na binibigay. Pero if yun ang ruta na ina-take dito ng AP Bren, I think yung Valentina mataas yung value sa Ay, fourth pick. wow. What? Sila yung nag-ban. Nako. Nababaliw na ako, MTV. Hindi ko na alam kung saan papunta ang draft mo. Ilang page na kaya nung Pero, binder yan? Hindi Ano ko. kasi, parang si Coach MTV, yung pambabaliw niya kasi baka meron siyang bagong hero na naman Oo. na pwedeng ilabas. Again, ang dami nilang pocket picks for Aurora Gaming. Sa bagay, isa sila sa mga unang nagbalik ng Veil. So kinuha na yung Valentina. Ang question dito, may bago ba lalabas? May Zask, may Veil, may Vexana. I don't think you go Paramis here kasi magiging immortal yung Lucas with the Netherrealm. Yup, mahirap din Eve. Oo, kasi bibigyan mo ng RW. May focus yung AP Brand. Dovaria. Ano pa ba meron dito? Kasi wala na rin ang Farsa. Feeling ko balik na lang sila sa mga Eve Valentina na harapan. Feeling ko balik-balik tayo. Nana. Mas curious ako ano, hero ni Rena J eh. Florin, Estes. Oo nga pala kasi nakikita nyo, kinakausap siya ngayon ni Coach MTV. Ayan, oo. Ano sabi? Sinasabi na yung mga hero. Oo, sabi niya, Jay, pili ka rito. May 10 akong babanggitin, pili ka na isa. Sabi niya, sige, sige, okay na yung hero ni Yue. Pinik na yung Zushin. Okay. Ayan na. Ano kaya? That's decent. And then Cho. Cho, okay. Renechu. Renechu! Baka Rene J. Cho. Itaas ang dalawang kamay. Yan. Nang ready na ang sipa ni Rene J. Pero feeling ko, ito, Claude or Iritel? I think, honestly, Claude. Walang huli. Oo nga. Pwede ang Claude dito. Siguro ang babantayin lang niya is yung Cho. Dahil pwede siyang targeted dito. Pero kasi ngayon, nakakaiwas ka naman na dyan eh. Yeah. Though, hindi mo kailangan gumamit ng Purify. Pero may mga vengeance. Oo. Minsan nga may mga flicker pa eh. Yup. Magugulat ako if mag 1-1 dito. 1-1. Although, ideally, no? Brody. What about Brody? Mahirap eh, may Cho eh. Mahirap si Oo. Brody. Bro, mahirap mag-broading yan, bro. Brody. Beatrix is also fine. Bea, Carry. Beatrix, Iritel. ibig sabihin ba nito, bumabalik talaga si Beatrix kasi si Carrie ang pinili. Ayun na, ready sila dun sa hampasan dito sa Aurora. Tsaka yung tanky heroes dito ay pwede talagang tunawin. Kailangan na talaga maging maganda yung early game. Yun yung mga problema minsan sa mga scaling or late gamers na mga gold lanes. Kasi kailangan almost perfect yung laning. So ayan na nakapili na ang ating mga teams ng kanilang mga heroes para sa ating game number 1. Ano ba ang lineup na mas madaling i-execute? I'd say mas interesting yung lineup dito ng AP Pred, no? Ooh. Even though in terms of execution, I see the value ng... hindi si Pred rin, I see the value nung composition din ng Aurora nung ninakaw nila yung Moscow. They're playing to their strengths, Ooh. mid-game timing alongside the late-game composition. Pero for AP Brand kasi, lagi akong boto sa mga composition na kayang-kaya mag-take over pag nakakuha ng early game momentum. Eto guys, speaking of early game momentum, para mahihirapan yata nga ma-capitalize yung Akaleya dahil tatlong player ang naka-purify para dito sa Aurora Gaming. Malalaman natin yan kung magiging effective ba or medyo mako-compromise yung kanilang hero composition or yung kanilang lineup because of the spell. This game number 1, Aurora laban sa AP Bren. Anything na expect natin para sa early game? I would say AP Brand dito yung ideally no, sila yung mas aggressive sa kanilang mga early skirmishes, lalo pat hawak din nila dito yung Valentina Kalea. It's not the duo na ina-expect mo na kayang bumers ng mga heroes, pero medyo brawly kasi, medyo brawly yung approach ng duo na to. And napikan pa si Keke doon. Napakabilis. First blood agad para dito sa Aurora. Gamit na gamit ang Concussive Blast with the Renejade's spell and even yung books mahirap talaga kapag na-isa-zone. And unusual to, normally Valentina ang nasa-zone sa gitna. Yun nga eh, no? And ang hirap kasi, actually yung concussive blood, yan yung mga low-key na akala mo walang damage. Oo.
pero masakit. Oh, tsaka ang bilis din ng clear wave, no? And nakikita natin ngayon na parang pinapahirapan ni Shizu si Doming kahit dun sa laning sa taas. Panin? Para ba? Para bang... Very marites yung Oo. ano ni Kuya Moritz doon Pero ayan guys, so far, ayan, nakakaamuyan lang naman yung mga players natin. Sinabi natin na very crucial, lalong-lalo na sa mga gold lane heroes, yung early laning or yung early phase ng ating laban. Even, diba, sobrang tight ng competition, mid lane pa lang Walang- kung sino makakapag-clear ng minion wave. Walang humahampas dun sa magkabilang mid laners natin eh. Taas Ngayon, ng- uy, si Rene J nakaabang. Ang aga nilang nagsama-sama oh. Taas na level James Max, ha? Oo nga, level 4 na agad Yung XP, Oy, mid lane! Ayun na, hinampas na kagad. Then Flicker ay nakumit dito ni Chomskirt. At wala siyang flicker dito for the next 100 something seconds. At si Edward, naku, sisilipin na si James Punks. Susubukan ata kung gaano karaming moves ang dala-dala niya dito. Habang si Renji, level 10 parang din naman. Ngayon, pumasok na agad! At doon yung kanyang mga flash combos. At mamamatay na kagad si Edward dito habang yung Pagong ay buhay pa rin. Kalahati yung buhay dito ni Der. Habang si Kekedot naman ay nakapag-reach na rin. Ang bilis bumalik yung buhay niya. Habang si James Punks ay nakakuha na ng Pagong. Napatay din itong si Rene J. Cho. At atrasan muna ang Aurora. Okay, 2-1 na score. Nakakuha na Pagong AB Bren. And labang din sila pagdating sa gold. Yeah, I'd say this is playing into the power spike of AB Bren. Napakatindi nung Lucas pagdating sa turtle fight. Although, medyo parang ang bagal nung naging galaw dito ng AB Bren. Pero nag-overstay din si Edward dun sa pag-zone nila. And hinintay lang din kasi ni James Punks yung kanyang mga kampe para sa respo. Para once nabitawan niya yung purple buff, pwede nilang rektahin yung Aurora sa turtle pit. Oh, siguro may information din sila na level 4 lang naman din si Demon Kite. So kahit hindi ka na muna magpa-level 5 regardless, paunahan na lang mag-retribution. So far, tahimik mo na ulit ang sitwasyon ng mga pangyayari dito sa ating mapa. So nagkakasalubungan kahit Bleedo Wanderer pa lang pero hindi nila pinipilit for a team fight. Huling nagtagpo tong dalawang teams natin, umabot ng napakahaba yung ating naging series. At ngayon ay parang ganon din dahil iwas muna yung ating dalawang teams for a heavy team fight. Yeah, pero ang maganda dito no para naman sa Aurora, may spike sila na inaantay no? And hindi nila kailangang pilitin yung mga early team fights or early skirmish. So, remember, andyan si Rene J, pwedeng siya lang ang asahan dito para sa mga setups at hindi kailangan bumaba din ni Yue knowing na hindi pa ganung mararamdaman yung kanyang damage di ba? Maganda yung sinabi ni Burrito kasi actually Aurora ngayon medyo kailangan umiwas. Yeah. Dahil nga power spike dito ng AP Brent, si James Punks ngayon yung nagpapatakbo ng pacing nung mapa. Especially once na matapos yun ito yung War Axe. Yan yung pinakadelikadong phase Oo nga. ng isang Lucas jungle. Kaya tinatawag na better alpha. Better version ni Alpha kasi parang mas reliable yung kanyang damage, mas hindi siya nagwo-worry about sa mga crowd control kasi may CC immune siya. Tatlo actually yung CC immune. CC immunity ni James Punks, no? Yung transform, yung first skill, tsaka yung buga. So yun yung mga pwede niyang gamitin pang dodge dito laban sa mga crowd control ng Aurora. Kaya pala din talaga binitawan niya na yung purple buff kanina. But speaking of, kung kaninang turtle, inuna muna ni James Punks kung ng purple buff ngayon naman ay makapag-secure na muna. Pero for the side of Aurora, meron naman information dito si Edward. Parang iba yata ang gustong gawin ng Aurora dahil si Demon Kite ay nandun sa may orange buff. Parang hindi yata magko-contest dahil almost kalahati, more than kalahati ang bawas dun sa Pagong. Grabe yung trade na ginawa nila dito. Pero na-spotan din naman dun sa orange buff. Itong si Demon Kite. Libreng Pagong para sa AB Bren. Pero andito na kaagad yung Tsunami Slam. Makataas pa si Rene ng shot yung shoot po. Pero hindi siya makakaligtas mula doon sa Shockwave Blast. At bibit-bitin ni Yue tatlong miyembro mula dito sa AB Bren. Pero wala pa nga kasing damage Oh, tsaka hindi pa binibilit. Okay, sa may Medellin kamuntikan sana gumawa ng play. Yung Aurora, hindi din pinilit dito lang AP Bren na dumiretso dun sa may purple buff kasi alam nila na wala retribution si James Punks. So ngayon ay paunti-unting lumalamang ang side ng AP Bren. Pero sa Medellin, may pag-poke yata. Dalawang nabit-bit doon kailangan umatras kagad ni Kekedot. Ngayon si James Punks ay lumalayo na nga rin lang. Naalala ko lang no, isa pala sa Alin mga yun? successful na Lucas sa jungle yung ginamit ni Demon Kite nung nakaraan. And siya, feeling ko pinapatunayan ni James Punks, sabi niya, rookie of the season ka pala. Kaya ko rin gawin yung mga bagay na ginagawa Parang mo. na-inspire din siya. Na-inspire. Kumbaga, sabi ni James Punks, yung ginawa mo, parte lang yan ng million moves ko. Oo. Parang 1, 2, 3, 4. Hindi, tatlo yung napipindot Pang 1,234th move lang. Ayun. Napakadami pala. No? Sa bagay, madami nga namang possibilities. Kung isa kang tao na may milyon na moves. Ayan, na 3-1 ang ating score. Sa items natin, uso na talaga yung chop suey, no? Oo. Lalo sa yung mga jungle ngayon,
Actually, kahit nga minsan yung Lucas ginaganyan na rin. Dati diretso Warax yun eh. Ngayon, bumibili na rin ng Fury Hammer, tapos Warax, tapos tsaka tatapusin yung Hunter Strike. Even sa Suyo, medyo preference pa rin kasi minsan masarap din yung movement speed mula sa Hunter Strike. Uy, kaya lang may ipit ata dito si Dera. 4 na miyembro na kaagad ng Rora ang kanyang binabanatan. Pero si Doming Kite na makakakuha ng kill. Walang naging trade doon ng AP Bren. Oo, nakakita na opportunity dito yung Aurora. So magkakaroon tayo ng turtle in just a few seconds now. And Aurora ngayon lumamang na pagdating sa gold card. Mas mataas pero top lane na pagsipa! Andito na, sabi ni Rene J, na mismo ba yung sipa ko? Shizu ay mamamatay sa kamay dito ng Aurora. Ngayon ay Pagong ay available na rin. At pumipwesto na kaagad dito ang Northern Light. Oh, sobrang crucial nun na hindi pala naka-purify yung carry. Oo. Tsaka, yun nga parang confident kasi si Shizu. Tala, mamaya na. Okay, si Demon Kite nakuha na yung Pagong ng laban na ito. Ito ang pinakahuling Pagong ng ating tagpo. At nakuha naman yung dalawa ng AP Bren. Yeah. Pero si Doming Kite sa taas. Umapal, Doming. Ganda kasi nung nakuha ang opportunity ni Rene J. Actually, wondering nga ako kung ano yung angulo na tinake dun ni Rene J. Siguro kiniskis niya yung mukha niya sa pader. Kasi makikita ni Shizu yun eh. Kumbaga alam niya na may panggagalingan yung Cho and makaka-react siya with the flicker. Pero with that kick, siguro hindi nakita ni Shizu kung saan ang galing yung Cho. Oh, ito pagpasok sa may middle lane. Ginamit yung Crimson Beacon. Okay, si Rene J umaamba at nandun yung mga pana, nandun yung mga Evil Queller mula dito kay Demon Kite. Habang nakasipa na kagad si Rene J, baka mabubuhay ba? Hindi! Namatay na kagad yung Shingeki doon. Same with Rene J. 1-4 na magiging palitan pero sabi nila Pagong, hindi, purple buff. Kaya lang namatay na rin kagad dito si James Punks. Jobskirt and the rest of AP Bren ay kailangan na kagad lumayo. Biglang lumiwanag ngayon for Aurora, 3.8k gold lead. At ito na yung mga moments na parang alam na nila na may damage na yung kanilang mga heroes. At super chapsuy Grabe. by Mr. Consistent, Oo. Edward. Ganyan na ang Hilda ngayon. Cheppy lang. Dreadnought, Fury Hammer, Dominance. Black Eyes pa. May Black Eyes shield pa. And ang masarap dito for Aurora, si Doming Kite, mas mataas yung team fight contribution niya versus the carry. Kasi yung problema no sa carry, kailangan niya munang tayuan, yung harap ng Aurora. Kaso yung problema, iniilawan siya ni Yue. And si Doming Kite, ang kinagandaan dito sa Moscow, walang catch on the side of AP Bren. Kailangan niya lang gawin kapag tumalo na yung Kalea, pwede na siyang maghari sa team fight. Oh, at nakakakita na rin tayo na kahit yung Spear of Destruction ay ginagamit para mag-face check, siya yata ang gustong habulin. Ayan o. O, diba? Diba? Tawa na kakagad pero Purify naman from Doming Kite. Habang sa may madalikuran, pumasok ulit si MJ. Doming Kite will kill. At dalawa na kagad dito itong si Doming. Pumapaldo na talaga. Demon Kite na nakakuha rin ng kill. Double kill para dito kay Smiling Demon. At si Chomskirt na lang natitira. Oh, nakita natin ngayon for Aurora. Alam nila kung anong gagawin na target. And pinigilan pa ni The Hitman yung isang player from AP Bren na makapasok or makapalag sa kanila. Ito yung mga lagi nababanggit sa Aurora, yung kanilang mga individual moves, yung kanilang individualistic performance. Si Doming Kite relax lang nung early game, siya naman yung naging nanahimik muna. And ngayong power spike na ng Aurora, sila yung palaban na Demon Kite as well, trading the objectives, malaking kong yung trade na nangyari nung early game. Sige, James Punk, sa'yo na yan. Lagay mo na sa moves mo yan. Ito, may bago akong move. Grabe, no? Sabi nila, may million moves daw si James Punk. Kasi ito lahat to, may mga kanya-kanya mga moves eh. Siguro may mga tigsa 10 moves to, pero sapat para sa Aurora na magamit. Fear a man who has trained the skill 1,000 times. Ayan, may pag-setup play na naman. Papasok mga players! Okay, si Der ay bumive na nga rin, pero naliit ang buhay niya. Sige, gano'n na nauna. Mula Balikan dito natin! kay Yue, habang sa Demon Kite sa likod. Umatake, Edward with a kill. Doming Kite, tag-iisa dito ang Aurora ngayon. Kasama nila yung Lord sa gitna. That's it. Si Shopskirts na lang ulit na nandito. Parang hindi na madedepensahan, pero makakaroon na minion wave ang AP Bren. Pilit na sisiraan yung Torres sa gitna. Shopskirt, ako, mag-isa lang siya! Naku, namatay na nga kaagad. At ang Northern Lights ang makakakuha ng Game 1. Sa isang iglapa, biglang bumaliktad ang sitwasyon ng laban. All along, we all thought na AP Bren ang lamang. Pero sabi ng Aurora, chill lang muna. Grabe. Chill lang muna. Mamaya, bubukas ang ilaw. Pinaramdaman ng mala-impactong experience ng Aurora dito ang AP Bren. Hindi nila kailangan ng 1,000,000 move. Isang macro lang, mastered 1,000,000 times. Yung trade na ginawa ng Aurora, yung space na binigay kay Doming Kite, yun lang yung naging story dito. Nung umabot sila sa kanilang power spike,
endgame na kagad. Oo. Nakita natin. Naiintindihan ng Aurora dito na hindi natin kailangan lumaban sa early. Alam natin na masakit ang early game damage ng AP Bren. So antayin natin yung mid part at unti-unti na nakapondo at pumaldo itong si Doming dun sa may top lane. And the rest is history para dito sa Aurora. Ibang klase yung galawan. Oh, ito yun. Yun yung mga isa sa mga turning points, yung kaya mas naging paldo si Domeng, paldomeng talagang nangyari. And kahit yung Spear of Destruction niya nga kanina, para nung magpupush sila sa may top lane, ginamit pa niya para lang malaman kung may tao. Tapos may sinipa pa si Rene J para, ayun diba, at least na-zone out si Shizo. So wala naka-free hit pala sa AP Bren ng teamfight na yan. Ito yung masasabi mo talagang worth it ang investment ng Aurora Gaming, pulling all their resources onto Doming Kite. Si Demon Kite naman, tamang gawa ng space, tamang nakaw ng farm, naka-catch up siya rito against James Banks. Hindi siya nawawalan ng oras, hindi siya nawawalan ng resources, kasi nga, tinitrade lang nila yung nangyayari, and sinibat-sibat lang ni Pal Doming. Ayan, na-dominate niya ang game number 1 with an amazing Moscow performance. Binangkit naman natin kanina, it's very obvious for Aurora how they approach this team fight. As long as makita nila yung Kalea na tumalon, all in, go na kagad for Doming Kite. Kasi essentially, wala ng control. Even the Phobius, kahit harapan niya rito si Doming Kite, ang problema kasi, kumpleto na yung Trinity. Nandiyan na yung Corrosion Sight, nandiyan na yung Golden Staff, nandiyan na yung DHS. Dagdag mo pa dyan, pagdating na late game, meron na rin Malefic Gun. So yung range, lalo pa nga na-amplify dito, na walang reach and walang crowd control dito ang AP Bren. Even though, parang conceptually, kaya nila yung tapatan, kaya nila yung bruskuhan, pero they missed their timing. Pagdating ng mid-game, nung nakakuha na magandang farm lead si Doming Kite, nung namatay si Shizu, basically nag-reset yung momentum ng AP Bren. Nawala yung impact ng early game potential ng Lucas kasi they have to play the recovery mode. Kailangan na naman recover pabalik yung gold lane, and that allowed Aurora to play the map. Doon na nagsimula na si Rene J nakakalakad-lakad na, si Yue iniilawan na yung mga mukha ng AP Bren, inaangat yung mga heroes, kung sino-sino na yung nasa-zone ni Yue dito, but also Demon Kite, yung mga initiations niya, ginagawa niyang assassin setter yung Suyu na hindi siya basically yung parang full damage approach na papatayin ko yung mga kalabang ko. Siya yung parang additional crowd control na kailangan dito ng Aurora, and that's coming from experience. Minsan, may mga ako, alam ko yung ganyan pakiramdam pag suyo ko, parang Gina G ako pumatay ng mga tao. Pero si Demon Kite, hindi niya, sabi niya, na-experience